Itong toast bread, nilalagyan natin ng ano ba yung mayonnaise para mas masarap. Natuto lang naman ako sa sa asawa at anak ko, mas sa mga European. Ang nilalagay nila sa ham and cheese nila, butter. Kaya yan o. Yan. Tapos slicing natin. Natuto lang naman ako sa kanila eh. Ayan. Simple. Guys, good morning. Tayo ay mag-aagahan. Ayan. Intro natin parati, agahan, no? Nagugutom ba kayo? Ayan, may kape na ako. Maglalagay ako ng kape. Ayan, no? Naku, narating ako ng kape. Ng tubig pala. Kuha ako ng ano? Gatas. Holiday dito bukas sa Czech Republic. Sabi ng asawa ko, walang pasok lahat. At walang pasok ang school din. Kaya, pati mga grocery holiday din eh. Kaya, sabi ng asawa ko, mag-grocery ka. Eh, sabi ko, ubos ng gatas na. Bibili ulit, naghanap ulit kami ng yung unsel na gatas. Ayun. Kuha pala ako ng ano. Ubos na rin yung ano, butter ko. Yan o. Butter honey pala. Yan. Tapos, nakita nyo to, baon ng anak ko to. Eh ngayon, hindi ko alam kung ano nangyari. Eh, nakita ko na lang sa bag niya. Ano, nakaplat na plat. Tingnan niyo, oh. Inamag na, oh. Nakalimutan niyang kainin. Nilagay niya dun, baon niya to eh. Nilagay niya dun sa bag. Tapos nakaplastic na ganito. Ayan. Nung pagkalkal ko sa bag niya kanina, ano kaya itong naka-plastic? Sabi ko, nakita ko tinapay. Ay nako, tingnan niyo. Nangingitim na sa amag. Lukulukong batang yun, di man lang niya ano. Tapos ngayon, tayo ay ano, ano yan. Yan o. May sound kapag ano eh, inuuga ko yung ano ko eh. Yung camera. At maglagay tayo ng butter. Always butter. Yan. Maglagay ulit tayo. Kunti lang. Ganyan. Ayan, ganyan lang yan. Ganyan kayo maglagay. Tapos, lagyan natin ng cheese. Ay, ito oh, mura to. Isang slice lang. Masarap po. Mozzarella to eh. Masarap kapag ang inilagay yung cheese is cheddar cheese. Tapos, maglalagay rin ako ng ham. Bagong bili ko to eh. O, hindi na naman ano na mamaya mag-spaghetti ako. Ito ilalagay ko. Isang slice din. Ha, ayan. Ham and cheese. Ganito kami rito. Hindi ako naglalagay ng mayonnaise sa ano sa ganito. Nilalagay namin butter. Dati, di ba sa ating kapag ganitong toast bread, nilalagyan natin ng ano ba yung mayonnaise para mas masarap. Natuto lang naman ako sa sa asawa at anak ko, mas sa mga European. Ang nilalagay nila sa ham and cheese nila, butter. Kaya yan. Ayan o. Ayan. Tapos slicing natin.
Natuto lang naman ako sa kanila eh. Ayan, simple lang. Ayan o, ganyan lang yan. Ayan. Isa lang, hindi ko maubos yung maramihan. Kunti lang. At maghuhugas muna ako ng kamay. Mas masarap pa to pag nilagyan nyo ng ano, yung paprika, yung pickled paprika. Wow, sarap nun. Ganon yung mga hotel dito, ganon ang ginagawa. Sa umagahan, sa restaurant nila, sa hotel and restaurant. Nagsaserve din sila ng pickled chili, pickled paprika. Yan. Try nyo ito, butter ang ilagay ninyo. Huwag margarine. Hindi masarap pag margarine. Paubos na yung butter ko eh. Regalo to ng biran ko bumili. Ganun yung biran ko kapag kapag pupunta yung asawa ko doon sa bahay nila. Namimigay yung biyanan ko ng kasi mag-isa lang yung biyanan ko sa bahay niya eh. Wala siyang kasama. Ilang taon na yun yata. Mag-80 years old na. Mag-isa lang yun doon sa bahay niya. Ganon yung mga matatanda rito. Ayaw nilang manirahan sa home of the ages. Pero malakas pa yung biran ko. Parati nga sa beer house. Tanda na yun na. Sabi na asawa ko, kung yun ang kagustuhan niya, pabayaan. Para hindi magkasakit. Kaya yun, parati malakas din manigari yung biran ko na bababa yun Sarap. So, magkano ang toast bread yan sa Pilipinas? Nag-on-sale na naman 29 lang to. 29 lang. Kaya itong gatas na to 8 lang eh. Mura. Kaya affordable yung mga pagkain dito. Ang mahal nga lang yung mga renta at kuryente. Tsaka yung gasolina. Gusto kong pumasyal sa Poland at saka Germany. Malapit lang eh. 5 minutes driving lang. Kaso nga lang hinihintay ko yung asawa ko. Kasi ngayon sa Germany, mahigpit ang border checking. Doon sa bago ka makapasok ng Germany, nako, lahat ng sasakyan, isa-isa nilang chinecheck. Kung yung salamin ng sasakyan mo is madilim, sabihin nila buksan mo yung salamin ng bintana ng sasakyan mo. Kasi yung sasakyan na asawa ko, madilim, yung black color. Pag pupunta kami doon, pinabubuksan yung likod ng sasakyan, bintana sa likod. Chinecheck nila isa-isa. Kaya naggalit sa ako, ang daming chichiburiche, sabi niya gano'n. Check by check. Tapos, kung pauwi naman kami, ang nag-check naman sa amin, Poland. Nako, na 1, 2, 3 kami dyan sa Poland na yan eh. Nung chinek nila kayo mag-asawa, walang problema. Ayan. May video ako dyan eh. Nung chinik kami, may ID yung asawa ko, may ID rin ako. Kaso nga lang yung anak namin, dito sa Czech Republic kasi, lahat ng bata, wala pang mga ID. Lang, bali, birth certificate. Hinahanapan kami ng hindi namin, kasi ilang beses na kami napasok doon sa Germany, Poland. Hindi naman chinecheck yung anak ko. Pumunta nga kami sa Sweden, wala namang hindi naman tinignan yung ID ng anak ko or sa Slovakia. Kasi nag-check din sila borders to borders. Walang problema
Alam nga naman, dadaliw pa yung birth certificate para katunayang anak mo siya. Kinabahan ang asawa ko doon doon sa Poland. Sabi niya, nung okay na kami, sabi ng police, yung anak mo. Sabi ng asawa ko, wala siyang ID kasi, alam naman na nila, kasi European sila. Lahat ng mga bata rito, wala pang ID. Yun. Sabi ng police sa amin, paano na kami makakasiguradong anak mo yan? Parang kumbaga hindi sila napagbintangan pa kami, nangidnap pa kami ng bata or hindi namin siya anak. Sabi ng Poland police, paano kami makakasiguradong anak mo yan? Baka kung yan, kinidnap ninyo. Sabi gano'n sa aming mag-asawa. Sabi gano'n, kailangan namin ng proof of ID niya, proof of katibayan na anak niyo siya. Sabi gano'n, nasa ng ID niya? Wala nga siyang ID, sabi ng ng asawa ko. Ayaw nga kaming paalisin doon sa borders. Sabi gano'n, kung mapilit pa yung pulis, kung mapilit pa na paiwan yung anak namin doon sa borders, siyempre, maiiwan din ako. Tapos uuwi yung asawa ko sa bahay, kukunin niya yung birth certificate. Kasi ang rito, dito sa Czech Republic, kahit sa Poland or sa Germany, lahat ng mga bata wala pang ID. Yung katulad ng yung ID maliit lang, wala. Passport, pwede. Kaso nga lang yung passport niya, hindi namin nadala. At yung European passport niya, hindi namin nadala. Nasa bahay. Kasi kababakasyon lang namin sa Egypt. Iniwanan ng asawa ko sa bahay yung passport niya. Sanay na naman kami na tuwing puwapasyal kami nagro-grocery sa Poland tsaka sa Germany. Hindi namin dala-dala yung ID ng anak ko. Tsaka hindi naman siya chinecheck dati Ayun nga lang, natsambahan lang kami na yung babaeng policewoman na yun, border policewoman na yun, ay mahigpit. Kaya kayo na may mga anak dito sa Europe, ay sabihin ninyong asawa ninyo taga local na rito o European. Nako, kapag matsambahan kayo, mas sungit na police. Kapag hindi nyo nadala ang isang dokumento, hindi kayo pakakawalan. Buti nga pinakawalan kami. Sabi sa aming mag-asawa, warning daw. Pero next time dalhin na yung documents ng anak ko kung kahit na sabi niya para katibayan anak niyo siya. Ayun. Na kinabanasa ako kasi kung uuwi pa siya rito 15 minutes. Malapit lang naman hindi naman pwedeng anak ko lang, hindi maiiwan din ako kasi wala na ang problema sa akin yung dokumento ko. Maiiwan din ako doon, babalik siya. Ayun. Ay nako. Mamaya na tayo mag-usap. Napahaba na ang usapan natin. Kaya ngayon, kahit saan ako magpunta, dala-dala ko ang passport ng anak ko. Kasi sa school nila, wala talagang ID. Kahit sa school nila dito, walang ID yung mga bata. Sinusulat lang sa notebook nila yung phone number ng mommy at saka daddy lang, tsaka pangalan, yun lang. Kukontakin ng teacher yung nanay or tatay kung may problema. Yun. Kaya dito sa lahat ng mga bata rito, wala talaga silang document, mga katibay pag naglalakad sila. Wala kasi ma-ID yung mga bata rito Wala pa. Maghintay mga 18 years old, magkakaroon sila ng ID. Makulimlim na naman ngayon. Medyo malamig na naman. Wala na namang araw. Winter na naman dito.
Ganito dito eh. Ilang araw na mainit, naka-t-shirt kang naglalakad-lakad. Pangatlo or apat na araw, uulan. Nabulunan ako. Uulan. Tapos mag-i-start na naman malamig, mag-jacket na naman, freezing na naman. Ganito sa Europe eh. Kaya yung mga puti, yung mga talagang dito na naninirahan, sanay na sila. Ayun, alam na nila ang klima rito. Mainit ng 2 or 3 araw katapos biglang lalamig. Kaya kapag mainit dito, ang ginagawa ng mga tao, nagpapainit sila, nagsasanbating sila.